Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 771. Ayos. Mukhang napakabuti talagang maging bodyguard ni Mr. Severin. Masayang tumalon si Lily. Huwag kayong mag-alala. Lahat kayo ay nagsikap ng husto at mahusay ang ginawa ninyo. Sisiguraduhin kong mabibigyan ng magandang gantimpala ang inyong pagsisikap. Napangiti si Severin. Sige, magpatuloy na kayo at magsanay ng mabuti. Kapag nagkaroon ako ng sapat na supply ng gamot, lahat kayo ay makatatanggap din. Sobrang natuwa ang iba nang marinig iyon. Nang tumingin si Severin sa oras ay napagtanto niyang gabi na. Kaya hindi na siya umakyat para ipagpatuloy ang paggawa ng alchemy at kumain na muna ng hapunan kasama ang kanyang pamilya. Pagkatapos kumain, umakyat siya para maligo at dumiretso sa kwarto ni Diane. Kakatapos lang maligo ni Diane at handa nang matulog. Nang lumingon siya at makita si Severin, nagulat siya. Hindi ka ba abala sa paggawa ng gamot ngayon? Ngumiti si Diane kay Severin. Lumapit si Severin at inilagay ang kamay sa baywang ni Diane. Paano naman ako palaging gagawa ng gamot? Mahalaga ring magkaroon ng balanse sa buhay at sa alchemy. Kung ganoon magpahinga ka ng maaga ngayong gabi. Nakangiti si Diane. Namula ang kanyang mukha nang yakapin siya ng mahigpit ni Severin. Honey, maglambingan muna tayo bago matulog. Umubo si Severin ng 2 beses. Namula ang pisngi ni Diane at tinitigan si Severin. Hoy, hindi ba ikaw ang nagsabi na kailangan ng balanse sa buhay at sa alchemy? Ayokong mapagod ka. Natawa ng pilyo si Severin at hinagod ang likod ni Diane gamit ang kamay. Honey, bakit mo iniisip na mapapagod ako? Isa akong taong may mataas na kakayahan at malakas ang pangangatawan. Kaya huwag kang mag-alala, hindi mo ako madaling mapapagod. Pagkatapos noon, ibinaba niya ang kanyang ulo at hinalikan ang mapupulang labi ni Diane. Sige. Ipinikit ni Diane ang kanyang mga mata at ninamnam ang pagmamahal ni Severin. Mabilis ang paglipas ng oras. 9:00 na ng umaga nang magising sina Severin at Diane. Hey! Ha! Matapos mag-almusal sina Severin at Diane, lumabas sila para maglakad. Nang dumaan sila sa gubat, malapit sa batuhan, narinig nila ang boses ng isang bata. Masayang tumingin si Severin. Hindi ba't nasa kindergarten si Celine? Bakit nandito siya at nagsasanay kasama si Lily? Dahil sa kanyang pagiging abala, ipinag-utos niya kina Wendy, Lily, at iba pa na sanayin si Celine. Natawa si Diane matapos marinig iyon. Nako, hindi mo ba alam na Sabado ngayon? Napagtanto ni Severin at napangiti ng nahihiya. Siguro dahil sobrang abala ako kaya nakalimutan kong Sabado pala ngayon. Pagkatapos ay sinabi niya, magpapahinga ako ngayon. Lalabas tayo pagkatapos ng ensayo ni Celine. Sige, matagal na rin mula noong nailabas natin si Celine. Natuwa si Diane nang marinig ang mungkahi. Oo, alam kong may ilang magagandang pasyalan dito sa paligid. Maganda ring lumabas tayong 3. Medyo stressed na ako sa paggawa ng gamot. Panahon na para mag-relax. Tumango si Severin. Nay. Natapos ni Celine ang kanyang pagsasanay. Kahit na bata pa siya, hindi siya naglalaro-laro habang nagsasanay. Gustong-gusto ni Kira, Abigail, at ng iba pang 4 na magagandang bodyguard na makipaglaro sa kanya at lahat sila ay naaaliw sa kanyang cute na mukha. Habang tumatakbo si Celine papunta sa kanila, agad na lumapit si Severin at binuhat ang anak sa kanyang mga bisig. Celine, kumusta ang pagsasanay mo? May progreso ka ba? Hehe, sabi nila isa daw akong henyo. Tinakpan ni Celine ang kanyang bibig at napatawa. Talaga, henyo rin sila. Kung nakatanggap ka ng papuri mula sa kanila, ibig sabihin totoong ang isa kang munting henyo, puri ni Severin. Dumating noon si Abigail. Master, totoong ang henyo si Celine. Hindi pa matagal mula nang magsimula siyang magsanay, at hindi na lang siya basta mandirigma. Taglay na niya ang lakas ng isang level 1 Grandmaster. Nagliwanag ang mga mata ni Severin. Wow! Hindi masama. Malaki na ang iniunlad. Mukhang ang mahal kong anak ay tunay na henyo. Kayo rin ay nagsikap nitong mga nakaraang araw. Ilalabas namin si Celine mamaya. Maaari ninyong samantalahin ang pagkakataon para makapagpahinga.
Master, gusto namin si Celine at hindi namin iniisip na mahirap ang pag-alaga sa kanya, sabi ni Wendy. Tama iyon. Ang saya-saya kapag magkasama kami ni Celine. Nakakatawa at malikot siya, dagdag ni Lily na nakangiti. Makalipas sandali, lumabas si Severin kasama sina Diane at Celine. Kahit na mas lalo nitong pinuno ang kanyang schedule, naisip niyang sulit ang magpahinga at maglaan ng isang araw kasama ang kanyang asawa at anak. Pagsapit nila sa bahay, 5:00 na ng hapon. Celine, Diane, kumusta? Narinig kong lumabas kayo, nag-enjoy ba kayo? Pagdating nila sa pintuan, sinalubong sila ni Sheila na nakangiti. Napakunot ang noo ni Severin nang makita si Sheila na naroon pa. Pagkatapos ng lahat, sinabi ni Zacarias na babalik na sila sa Brookbourne kaninang umaga. Hindi niya inasahang makikita pa si Sheila doon. Naisip niya kung hindi ba sila natuloy umalis. Auntie Sheila, dinala kami ni Itay sa labas at sobrang saya ng araw namin. Sagot ni Celine bago siya pumasok sa bahay na parang munting kuneho. Ngumiti si Severin kay Sheila. Sheila, nasaan ang tatay mo? Hindi ba sinabi niyang uuwi sila ngayong umaga? Napangiwi si Sheila. Umalis sila kaninang umaga pero hindi ako sumama. Halatang nahiya siya kaya ibinaba ang kanyang ulo habang sinasabi iyon. Nakita ni Diane ang sitwasyon at ipinaliwanag. Mananatili muna si Sheila dito sa atin. Para ko na siyang nakababatang kapatid. Madalas kaming mag-usap tungkol sa pagsasanay. Mas mabilis kaming uunlad kapag magkasama. Ayos lang. At least may makakasama ka habang abala ako sa alchemy, sagot ni Severin na tumango. Tama. Pwede rin kaming mamasyal kapag may libreng oras. Hindi ako mababagot basta nandito siya, dagdag ni Diane. Ngumiti si Severin at pinaalalahanan sila. Kayong dalawa ay magagandang babae. Huwag ninyong kalimutang magsama ng mas maraming bodyguard kapag lalabas kayo. Ayokong mapahamak kayo, lalo na kung may mga lalaking mang-iistorbo. Sige na, aakyat na ako para ipagpatuloy ang alchemy. Pagkatapos ng kanyang sinabi, umalis na siya. Ngumiti si Diane kay Sheila at nagsabi, narinig mo ba iyon? Sabi ni Severin, magaganda tayong dalawa. Alam mo ba ang ibig sabihin noon? Ibig sabihin para sa kanya, maganda ka talaga. Nahiya si Sheila. Ipinagkibit balikat niya iyon at nagsabi, Diane, ano bang sinasabi mo? Tigilan mo nga ako. Hindi ako ang nagsabi niyan. Si Severin mismo, natatawang tugon ni Diane. Pag-akyat ni Severin sa itaas, naligaw muna siya, nagpahinga sandali, at kinuha ang kanyang furnace. Pagkatapos ay inilabas niya ang mga sangkap para gumawa ng second-grade low-rank na gamot at inilagay ang mga iyon sa tabi upang subukan. Dahil iyon ang unang beses niya, napakataas ng antas ng kahirapan. Kaya't hindi nang ahas si Severin na gumawa ng 2 gamot ng sabay-sabay at tig-iisa lamang ang ginawa. Sa ganitong paraan, hindi masasayang ang 2 set ng sangkap kung sakaling mabigo ang kanyang pagsubok. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang sarili, at muling inalala sa kanyang isipan ang proseso ng alchemy bago magsimula. Pagkatapos, pinainit niya ang cauldron at isa-isang inilagay ang mga sangkap ayon sa tagubilin. Naging maayos ang lahat habang dahan-dahan niyang inaalis ang katas mula sa mga halamang espiritual. Sanay na siya sa prosesong iyon. Gayunman, sumabog ang cauldron sa huling hakbang. Hindi sumuko si Severin at ipinagpatuloy ito ng 4 pang beses. Kahit na nabigo pa rin siya, nagulat siya dahil malinaw niyang naramdaman ang pagdami ng kanyang karanasan sa bawat pagtatangka at patuloy siyang gumaganda sa proseso. Bawat pag-unlad ay kapansin-pansin at kahanga-hanga. Batay sa progreso na ito, sa tingin ko magtatagumpay ako matapos pa ng ilang ulit na pagsubok. Kumpiyansa siya dahil lagpas pa sa kanyang inaasahan ang mga pagbuti niya. Bukod pa rito, naramdaman niyang hindi na siya gaanong malayo sa tagumpay. Napakahalaga kay Severin na makagawa ng second-grade low-rank na gamot. Pagkatapos ng lahat, ang gamot na ito ay malaking tulong para sa mga Warrior King mula level 1 hanggang level 3. Kapag nagtagumpay siya, magkakaroon siya ng mas maraming oras para subukan ang paggawa ng second-grade medium rank at high rank na gamot. Alam niyang kinakailangan niyang maging level 2 high rank alchemist upang matulungan ang mga hallmaster na maging level 9 warrior king sa loob ng 11 buwan.
Hindi lang iyon, kailangan din niyang maging mahusay sa paggawa ng gamot kaya dapat siyang maging level 2 high-rank alchemist sa loob ng 6 na buwan. Dahil hindi pa niya natatagpuan ang lahat ng Hallmaster, kailangan niyang maglaan ng oras upang hanapin sila at bigyan ng oras upang magsanay at tumaas ang antas nila kapag natagpuan na niya. Ang pag-iisip nito ay nagbigay ng sakit ng ulo kay Severin. Wala na akong gaanong oras. Uncle Master, napakahirap ng ibinigay mong misyon. Hindi na ako makapangahas na magpahinga kahit sa gabi. Mabuti na lang at sa aking mataas na attainment, kaya kung hindi matulog ng 1 o 2 buwan. Mapait na ngumiti si Severin, nag-ipon muli ng lakas, at muling nagsimula sa alchemy. Lumipas ang kalahating oras, tumatagas na ang pawis sa noo ni Severin. Talagang hindi madaling manatiling nakatuon ng mahabang oras habang gumagawa ng alchemy. Kung hindi sa mataas niyang attainment at matibay na isipan, baka sumabog na ang kanyang isip. Sa wakas, sumigaw si Severin at tinaas ang kanyang kamay. Isang bilog na tableta ang lumipad pataas at lumutang sa harap ni Severin. Tapos na, nagawa ko, haha, isa na akong level 2 low-rank alchemist. Tiningnan ni Severin ang tableta. Hindi pantay at hindi maliwanag ang kulay nito na nagpakita na hindi ganoon kaganda ang kalidad. Ngunit kontento pa rin siya sa resulta. Alam niyang sa tagumpay na ito ay mabilis niyang mapapataas ang porsyento ng tagumpay at magiging tunay na level 2 low-rank alchemist. Narinig ko na ang ilan sa mga mataas na uri ng pamilya ay may alchemist dito sa Southlink City. Ang pinakamalakas sa kanila ay isang level 1 high-rank alchemist. Ibig sabihin ako na ang pinakamalakas na alchemist sa lungsod na ito dahil isa na akong level 2 low-rank alchemist. Ang kaisipang iyon ay nagdala ng labis na kasiyahan at pananabik kay Severin. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na magpatuloy dahil nakakaramdam na siya ng pagkahilo. Inayos niya ang paligid at nahiga sa kama habang pinagmamasdan ang tableta na kanyang ginawa. Matapos itong titigan ng kaunti, inilapag niya ito at nakatulog ng masaya. Nagising siya ng maaga kinabukasan. Pagkatapos ng agahan, agad siyang umakyat upang ipagpatuloy ang paggawa ng mas marami pang tableta. Matapos ang matagumpay na pagsubok kagabi, unti-unti na niyang nakukuha ang tamang paraan. Kahit na nabigo siya sa unang 2 beses, nagtagumpay siya sa ikatlong pagtatangka. Nang makita ang matagumpay na tableta, natuwa siya ng labis. Ang kulay ng tableta na ito ay mas maganda kumpara sa tableta na ginawa niya kagabi. Kahit nakabilang pa rin ito sa mababang antas, malaki ang naging pagbuti at naramdaman niyang hindi na siya malayo sa paggawa ng isang medium grade na tableta. Kailangan kong gumawa pa ng 2 bago magtanghali. Pagkatapos tatawagin ko sina Rachel, Gracie, at 2 pa para bigyan sila ng tig-1. Kahit papaano, yaong may matatag na attainment ay maaaring uminom nito at subukang itaas ang kanilang antas. Inisip iyon ni Severin at muling nagsimulang gumawa. Bago magtanghali, nakagawa siya ng 2 pang tableta. Inilagay niya ang mga iyon sa tig-1 bote bago bumaba. Pagbaba niya, nasalubong niya sina Diane at Sheila na kagagaling lamang sa pamimili. Severin, mukhang maganda ang mood mo ngayon. Nakangiti si Sheila nang makita ang ngiti ni Severin. Ngumiti si Severin. Tama ka, nasa napakagandang mood ako ngayon. Sandali siyang tumigil at nagpatuloy. Dahil isa na akong level 2 low-rank alchemist. Nabigla ang 2 magandang babae at napanganga. Isa ka ng level 2 low-rank alchemist. Napakalaking pag-unlad niyan. Halos hindi na siya natutulog sa gabi dahil abala siya sa paggawa ng gamot. Sa tingin ko isa siyang alchemist freak. Para talaga siyang ipinanganak para sa alchemy. Paliwanag ni Diane. Alchemist freak. Gusto ko ang bansag na iyon. Napatawa si Severin nang marinig iyon. Tatawagan ko mamaya sina Larry at ang iba pa at papupuntahin sila dito ngayong gabi. May nagawa na akong 4 na tableta at bibigyan ko sila ng tig-1. May 4 ka ng tableta. Ibig sabihin mataas ang success rate mo. Gulat na sabi ni Diane. 4 lang ang mayroon ka at ibibigay mo palahat sa kanila. Bakit hindi mo itago para sa iyong sarili? Bakit ka sobrang bait sa kanila? Tanong ni Sheila. Napailing si Severin at bahagyang tinaas ang balikat. Ang 2nd grade low rank pill ay sobrang mababa pa para sa akin. Wala akong makukuhang benepisyo mula sa pag-inom nito.
Kabanata 775. Labis na ikinagulat ni Sheila ang simpleng pangungusap na iyon. Naisip niya kung gaano kalakas si Severin para hindi na magbigay ng kahit anong benepisyo sa kanya ang second-grade low-rank feel. Pinag-isipan niya ito, Severin. Sabihin mo nga, nahulog ka na ba ang loob kina Rachel at Gracie? Alam kong mabuti ang trato mo kay Larry dahil ikaw ang pinuno ng Draco Hall. Pero bakit mabuti rin ang pakikitungo mo sa mga hallmaster ng Moss Hall, Equus Hall, at Serpent Hall? Dahil wala namang ibang tao sa paligid, sumagot si Severin. Dahil nasa ilalim ko rin sila. Mga tauhan ko rin sila. Ang Moss Hall, Equus Hall, at Serpent Hall ay bahagi rin ng mga hall ng Dracodeus Temple. Ano? Napasinghap si Sheila. Maya-maya, napatapik siya ng palad sa hita niya. Kaya pala lumipat sila mula sa mga orihinal nilang lungsod papunta rito. Iyon pala ang dahilan. Napangiti si Dayan sa naging reaksyon ni Sheila. Ipapaalam ko pa sana sa iyo kapag may oras ako. Marami pang ibang hall na nasa ilalim niya at 8 pa ang nawawala. Ano? Nawawala? Hahanapin mo pa sila ng mag-isa. Mas lalo pang nadagdagan ang mga katanungan ni Sheila dahil lubos niyang hindi ito maunawaan. Samantala, nakabalik na sa Brookbourne Mansion sina Zacarias at ang iba pa. Masayang-masaya ang lahat sa Brookbourne ngayon. Nakaupo si Zacarias sa upuan sa hardin, na umiinom ng tsaa, kumakanta, at nag-e-enjoy sa buhay. Ngayong wala na ang mga Shanahan, hawak na ng mga Ballard ang kapangyarihan at kampante siyang may maliwanag na kinabukasan ang kanyang pamilya. Bukod pa rito, lalo pang tumitibay ang relasyon ng kanyang anak na babae kay Severin. Malaki ang posibilidad na maging manugang niya si Severin balang araw. Wala na siyang dapat katakutin kung si Severin na ang magiging matibay niyang sandigan. Zacarias, mukhang maganda ang mood mo ah. Pumasok si Zenoa na nakangiti. Siyempre, mabuting babae si Dayan. Pinayagan niyang tumira si Sheila kasama nila. Ngayon, magkasama sina Sheila at Severin, kaya't malaki ang posibilidad na sila'y magkakatuluyan. Malakas na tumawa si Zacarias. Talagang napaka-talented na tao ni Severin. Malaking karangalan at dangal para sa akin na sabihin siya ang magiging manugang ko. Sa oras na iyon, dumating ang isang bodyguard at nagulat. Mr. Zacarias, may mga taong gustong makipagkita sa inyo. Sino? Napakunot ang noo ni Zacarias at muling umupo. Sabi nila galing sila sa Yusky at nagkita na raw kayo noon. Sagot ng bodyguard. Yusky, napakunot ang noo ni Zacarias at nagkatinginan sila ni Zenoa. Papasukin sila. Pagkaalis ng bodyguard, nagtanong si Zacarias, sila ay mula sa Yusky. Kilala ba natin sila? Hindi ko maalala na nagkaroon tayo ng anumang ugnayan sa mga puwersa doon. Nag-isip sandali si Zenoa at sinabi, ang tanging mga tao na nakilala natin mula sa Yusky ay yaong mula sa Yusky Mansion noong itinalaga si Severin sa Southlink City. Maaaring sila iyon. Hindi pa tayo kailanman nakipag-ugnayan sa iba pang mga puwersa sa Yusky bukod doon. Nakakapanibago. Bakit sila pupunta para hanapin tayo? May alitan sila noon kay Severin at na-offend siya bago nila nalaman na siya ang kasalukuyang gobernador, ngunit kalaunan ay lumuhad sila upang humingi ng tawad sa kanya. Nakakahiya iyon noon. Nagtataka ako kung bakit sila nandito upang makita tayo. Hindi maisip ni Zacarias kung bakit sina Jacob at Manny ay darating upang makipagkita sa kanila. Nagmuni-muni si Zenoa at nagbigay ng hula. Sa tingin mo ba nandito sila dahil sa magandang ugnayan natin kay Severin? Marahil nakita nila na nasa South County Mansion tayo noon, kaya ngayon ay nagpaplano silang makipagtulungan sa atin sa mga proyekto at makipagnegosyo. Maaaring umaasa silang gamitin ito bilang paraan upang ayusin ang relasyon nila kay Severin at makuha ang kanyang mabuting kalooban. Posible, sagot ni Zacarias sabay tango, ngunit hindi ganoon kalaki ang tsansa. Dahil nandito na sila, sasabay na lang tayo sa Agos mamaya. Dumating sina Jacob at Manny kasama ang ilan sa pinakamalalakas na tauhan ng kanilang pamilya. Hindi ko inaasahan na bibisita ka, Ginoong Jacob. Tumayo si Zacarias na may ngiti at lumapit kasama si Zenoa. Natutuwa akong makainom ng tsaa dito, sabi ni Jacob na may tawa. Pagkatapos ng ilang pagbati kay Zacarias, siya ay napakunot noo at nagtanong, mukhang wala rito ang iyong anak na babae.
Si Sheila ba ang tinutukoy mo? Kumunot ang noo ni Zacarias. Nasa South Link City pa siya. Maari ko bang itanong kung bakit kayo nandito? Oh, hindi pa siya nakakabalik. Medyo nagulat si Jacob. Pagkaraan ng ilang pag-iisip, diretsahan na siyang nagsalita. Sasabihin ko na ng direkta, Ginoong Zacarias. Ang anak kong si Manny ay na-in-love sa iyong anak na babae noong una niya itong makita kamakailan. Nandito kami ngayon upang itanong kung maaari mong isaalang-alang na ipakasal si Sheila sa kanya. Lumapit si Manny mula sa likuran at nagsabi na may ngiti, Tito Zacarias, umibig ako sa iyong anak noong unang tingin pa lamang, at umaasa akong ang ating dalawang pamilya ay maaaring magkaroon ng magandang ugnayan sa pamamagitan ng kasalang ito. Malaki ang pakinabang ng iyong pamilya mula sa kasunduang ito, at makakasiguro ka na mamahalin at aalagaan ko si Sheila. Nagkatinginan sina Zacarias at Zenoa na may kakaibang ekspresyon. Bagamat may kahabaan pa ang ugnayan nina Sheila at Severin, ramdam nina Zacarias at Zenoa na unti-unting umuusad ito sa positibong direksyon at may pag-asa. Kasabay nito, alam din nilang ang mga lads ay napakayabang, kaya't naiintindihan nilang ayaw nilang ipakasal si Sheila kay Manny. Ang kasal ay napakaseryosong bagay, Ginoong Jacob. Kailangan ko munang kausapin si Sheila at alamin ang kanyang opinyon, sagot ni Zacarias matapos mag-isip. Isang matandang lalaki sa likod ni Jacob ang may madilim na ekspresyon nang umusad siya at nagsabi, Ginoong Zacarias, ano pa ba ang dapat pag-usapan tungkol sa ganitong bagay? Karaniwang ang mga magulang ang may huling pasya sa kasal, at ang mga lads ay isa sa pinakamahusay na pamilya sa buong South County. Pati ang aming lungsod ang Yusky ay isa sa mga pinakakilalang lungsod. Huminto siya sandali bago malamig na nagsabi, O iniisip mo ba na hindi sapat si Ginoong Manny para sa iyong anak? Umusad din ang isa pang matanda at nagpayo, dapat ay mas maging maunawain ka, Ginoong Zacarias. Swerte mo na si Ginoong Manny ay nagkagusto sa iyong anak, at makikinabang ang iyong pamilya mula sa kasalang ito. Hindi inaasahan ni Zacarias na ang mga tao ng lads ay magiging napakawalang hiya at bastos sa kanila dahil lamang sa kapangyarihan ng lads. Nanlamig ang kanyang ekspresyon at sinabi, ang anak kong babae ay hindi isang kalakal na maaari ninyong bilhin at ibenta ng sapilitan. Haha, tama ka Mr. Zacarias. Natatawang sabi ni Jacob habang inilabas niya ang isang spattle ring. Dinala ko na ang lahat ng mga pamamanhika na regalo. Mayroong ginto, pilak, at napakaraming alahas, pati na rin mga halamang espiritual. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit mo tatanggihan, gayong ang anak ko ay gwapo at marami pang ibang mansyon o mayayamang negosyante ang tiyak na mag-uunahan na ipakasal ang kanilang mga anak na babae sa kanya. Sumingit naman si Manny, Uncle, marahil pwede mo munang tawagan si Sheila at tanungin siya. Naniniwala akong papayag siya kapag nalaman niya ito. Nag-isip muna si Zacarias at sumagot. Sa totoo lang, hindi ko akalaing papayag siya kahit tawagan ko pa. Ang mga salitang iyon ay tila isang sampal para kay Jacob, at biglang sumama ang kanyang mukha. Habang papunta pa lamang sila ni Manny sa Brookbourne Mansion, iniisip na niya kung gaano kasaya at ka-excited sina Zacarias at Sheila kapag nalaman nilang dinala niya ang anak niya para mag-propose ng kasal. Ngunit tinanggihan sila agad ni Zacarias nang hindi man lang tinanong si Sheila. Mr. Zacarias, minamaliit mo ba kami? Sa tingin mo ba hindi karapat-dapat ang pamilya ko sa inyo? Padalos-dalos na banta ni Jacob na may malamig na tingin. Kung ganoon, sana huwag mo kaming sisihin kung kalabanan ka namin sa hinaharap. Nagulat si Zacarias at agad na nagpaliwanag. Hindi, kailanman hindi ko iisipin na hindi sapat ang anak mo para sa anak ko. Sa kabaligtaran, matigas ang ulo ng anak kong babae, at siya ang hindi karapat-dapat para sa anak mo. May bakas ng pag-aalangan sa kanyang mukha habang nagsabi, ang dahilan kung bakit naniniwala akong hindi siya papayag kahit tawagan ko pa ay dahil mayroon na siyang nobyo. Ano, may nobyo na siya? Biglang dumilim ang mukha ni Manny at kaagad na nagtanong. Sino ang nobyo niya? At bakit ko kailangang mag-alala kung may nobyo na siya? Pwede pa rin naman siyang makipaghiwalay, hindi ba? Nagmadaling ipinaliwanag ni Zacarias. Aba, napakaganda ng relasyon nila, kaya malamang ay magiging mahirap na iyon. Sino ang nobyo niya? Nang gigigil na tanong ni Jacob habang nagngangalit ang mga ngipin.
Huwag mo akong lokohin, Zacarias. Gigibain ko ang pamilya mo kapag nalaman kong niloloko mo lang ako. Napasinghap si Zacarias at si Zenoa sa gulat at nagkatitigan. Sobra talagang walang awa si Jacob. Nakita iyon ni Jacob at sinimulan niyang pagtawanan ang dalawa. Iniisip niyang sinusubukan lang siyang lokohin. Agad namang nagkunwaring kalmado si Zacarias at nagsabi, "Bakit naman ako magsisinungaling sa iyo? Magaling ang anak mo, pero kasing galing rin ang nobyo ng anak kong babae. Pasensya ka na, pero wala na kaming magagawa tungkol dito." Napangiwi si Jacob. "Sino? Tiyak na taga Brookborn lang iyan. Paano sila ikukumpara sa amin?" Ngumiti si Zacarias. "Ang nobyo ng anak ko ay walang iba kundi ang gobernador. Naniniwala akong nakilala mo na siya noon." Si Severin. Napasinghap sina Manny at Jacob. Napakalaking abala kung si Severin nga ang nobyo dahil siya lang ang taong hindi nila kayang galitin. Nagsalita si Manny na nanginginig ang labi. "Nagsisinungaling ka. May asawa na siya. Malinaw na kasinungalingan ang sinasabi mo. Hehe, alam mo namang ang mga mayayaman at makapangyarihan ay madalas magkaroon ng maraming asawa. Hindi ba't karaniwan lang iyon?" Nakangiti at nakahawak sa likod si Zacarias. "Hindi sila basta normal na magkasintahan, alam mo. Nasa punto na sila na pinag-uusapan na ang kasal. Kaya, gaya ng sinabi ko kanina, hindi na kailangan pang tawagan ang anak kong babae para tanungin ang opinyon niya. Sigurado akong tatanggihan niya kayo." "Pero Dad," lumingon si Manny kay Jacob at hirap tanggapin ang nangyayari. Tinuruan na siya ng leksyon ni Severin noon nang subukan niyang ligawan si Diane, at ngayon si Severin din ang nakakuha kay Sheila nang pumunta siya sa mga Ballard para mag-propose. Napakaliit nga ng mundo. Itinabi ni Jacob ang special ring at tinitigan ng mabuti si Zacarias, na para bang gusto niyang silipin ang iniisip nito. Pagkatapos ay sinabi niya, "Kung ang anak mong babae ay nasa relasyon na kay Severin at umabot na sa puntong pinag-iisipan na nilang magpakasal, hindi na namin itutuloy ang alok ng kasal at makikipag-agawan pa sa gobernador." Pagkaraan, bahagyang ngumisi si Jacob. "Pero mas mabuti na huwag kong matuklasan na nagsisinungaling ka sa akin, kung hindi ay hindi ako magpapakita ng awa sa iyo." "Bakit naman ako magsisinungaling sa iyo? Imposible iyon." Agad na sagot ni Zacarias, ngunit natakot siya sa kanyang kalooban dahil pakiramdam niya ay nagsisinungaling siya. "Aalis na kami." Muli pang tumingin si Jacob kay Zacarias bago kumaway at pinangunahan ang kanyang mga tauhan na umalis. Saka lang nakahinga ng maluwag sina Zacarias at Zenoa nang makaalis na ang mga lads. "Mukhang hindi nagtitiwala sa atin si Jacob, Zacarias. Sa palagay mo ba susubukan niyang alamin kung totoo yun?" Hindi napigilan ni Zenoa na itanong ang sumagi sa kanyang isip. Tumango si Zacarias. "Maaaring natatakot siya kay Severin, pero hindi siya natatakot sa atin. Para sa kaligtasan, mas mabuti sigurong tawagan si Sheila at ipaalam sa kanya ang sitwasyon." Naglalakad si Sheila sa hardin ng villa nang matanggap niya ang tawag mula kay Zacarias. "Ano, kaya pala dinala ni Jacob ang kanyang mga tauhan para mag-alok ng kasal, at pati pa?" Nabigla si Sheila sa narinig. Bago ibaba ang tawag, sinabi niya, "Sige, Dad. Naiintindihan ko." "Anong nangyari, Sheila? Narinig kong binanggit mo na dinala ni Jacob ang kanyang mga tauhan sa bahay ninyo para mag-alok ng kasal." Kasama ni Sheila si Diane habang naglalakad nang dumating ang tawag, at agad siyang nagtanong matapos ibaba ni Sheila ang telepono. Ipinaliwanag naman ni Sheila ang lahat ng nangyari kay Diane at nagsalita na may kunot sa noo. "Napilitan ang tatay ko dahil sa lads, at sa huli wala siyang nagawa kundi sabihin na boyfriend ko si Severin. At malapit na kaming magpakasal. Tumawag ang tatay ko dahil nag-aalala siya na baka hindi pa tapos ang lads at baka magdesisyon silang beripikahin ang sinabi niya." "Ganun ba?" Puna naman ni Diane. "Sobra talagang mapang-abuso ang mga lads. Wala na silang iniisip na magiging bunga dahil lang sa may isa silang level 7 warrior king. Katatapos lang ni Severin sa kanyang alchemy session nang masilayan niya mula sa malayo ang dalawa na nag-uusap. Lumapit siya at nagtanong, "Ano ang pinag-uusapan ninyo?" Ngumiti si Diane at sinabi kay Severin ang narinig mula kay Sheila. "Hindi ko inakalang mangyayari ang ganito." May lakas ng loob si Jacob para magbanta ng ganyan. Labis na dumilim ang mukha ni Severin sa narinig. Darating din sa kanila ang karma nila.
Nag-isip sandali si Diane bago nagsabi kay Severin, pero magiging abala para sa iyo ang makialam sa ganitong bagay. Hindi magiging maganda kung kumalat na pinatay mo sila dahil lang sa pagbabanta nila sa mga Ballards matapos mag-alok ng kasal sa anak ng mga Ballards. Tumingin si Sheila kay Severin, at kinagat ang kanyang pulang labi, at nagtanong, ano ang gagawin natin kung balang araw ay humingi sila ng patunay? Bahagyang lumubog ang ekspresyon ni Severin at sa huli ay hinawakan niya ang dulo ng kanyang ilong bago nagsabi na may bahid ng pagkawalang magawa. Huwag kayong mag-alala, magkukunwari na lang tayo at ako na lang ang magiging boyfriend mo. Iyon lang ang paraan para malinlang sila matapos ang sinabi ng tatay mo. Pero hindi ba magiging hindi patas ito para sa iyo? Labis na natuwa si Sheila at agad na umasa na darating ang mga lads para beripikahin ang relasyon niya kay Severin. Kahit sinabi ni Severin na magpapanggap lang sila, inaabangan pa rin niya ito kahit pawang palabas lang. Hehe, walang hindi patas doon. Ang tunay na hindi patas ay kung ikaw pa ang papipilitin kong magpanggap na girlfriend ko. Napatawa si Severin at pabiro na sabi, hindi yun hindi patas. Hindi ko kailanman mararamdaman iyon kahit araw-araw pa akong magpanggap. Mabilis na sagot ni Sheila, ngunit nang matapos magsalita ay napagtanto niyang masyado siyang naging prangka. Ibinalik niya ang ulo, namula, at mahina pang dagdag, ikinararangal kong magpanggap na girlfriend mo. Natahimik si Severin. Lubusan na niyang nakalimutan na masyado talagang prangka si Sheila at hindi na alam ni Severin ang isasagot. Bukod pa roon, palagi itong nasa paligid niya, dahilan upang hindi niya mapigilan ang sarili na magkaroon ng malalalim na iniisip kung minsan. Lalong mahirap dahil si Diane pa mismo ang nagsabing manatili si Sheila, na mas mabuti raw na may kasama siyang magsanay. Dahil doon, hindi na niya ito masabihang umalis. Hehe, si Mr. Zacarias pa nga ang nagsabi sa lads na ikaw at si Sheila ay magkasintahang punong-puno ng pag-ibig at nag-uusap na tungkol sa kasal. Kung gusto mong magpanggap, kailangan ninyong magpakita ng kaunting pagiging malapit, kung hindi ay baka isipin nilang pawang kasinungalingan lang ito. Biro ni Diane nang makita ang pagkailang ni Severin. Ano bang sinasabi mo, Diane? Napangiti ng pilit si Severin bago nagsalita, pumayag lang ako kung sakaling may mangyari. Bukod pa doon, malamang ay sa bagso lang ng damdamin sinabi ng lads ang pagbabanta. Ako ang gobernador. At hindi sila mangangahas na maghanap pa ng patunay mula sa akin dahil may takot pa rin sila. Ang lahat ng sinabi ko kanina ay pawang contingency plan lang, di ba? Mr. Severin, sa sandaling iyon, dumating sina Larry, Nick, Rachel, at Gracie na magkakasama mula sa labas. Nandito kayo, ngumiti si Severin at sinabi sa kanila, sinabi ko na sa mga Shanahan na kayo ang mga pinuno ng mga hall sa ilalim ng Draco Deus Temple. Hindi nyo na kailangang itago pa iyon sa kanila. Haha, napakagandang marinig niyan. Natatawang sabi ni Larry, at nagtanong kay Severin, kaya mo ba kami pinatawag ngayong hapon dahil may mahalagang bagay kang iaanunsyo? Oo nga, Supreme Leader, may kailangan ka bang tulong mula sa amin? O sisa rin ni Rachel, sapagkat imbes na isa-isa, sabay-sabay silang pinatawag ni Severin. Ngumiti si Severin at sinabi, wala kayong kailangang gawin. May maganda lang akong bagay para sa inyo. Pagkasabi niya noon, inilabas niya ang isang maliit na porselanang bote at ibinuhos ang 4 na second-grade low-rank pills. Tigisa kayo. Napasinghap si Rachel nang makita ang mga pills. Hindi ba ito ang second-grade low-rank pill? Lagi ko lang itong naririnig, at ngayon ko lang ito nakita sa totoong buhay. Labis siyang natuwa dahil naabot na niya ang peak stage level 4 Warrior King, at ang pills ay makatutulong para makatawid siya sa susunod na antas. Wow, Supreme Leader, ang galing mo. Kung kaya mong mag-refine ng second-grade low-rank pill, ibig bang sabihin isa ka ng second-grade low-rank alchemist? Nanginginig sa tuwa ang boses ni Mick at napaisip kung namamalikmate ba siya. Pero walang duda na tunay ang pill na nasa harap nila. Kabanata 800. Katatapos lang naming magkaroon ng breakthrough kamakailan, at ilang araw pa bago tuluyang maging matatag ang kasalukuyan naming antas. Gagamitin namin ang pill na ito para makatawid ulit kapag naging matatag na. Hindi ko maiwasang isipin kung anong antas ang maaabot ko matapos inumin ang pill na ito. Nakangiting sabi ni Larry.
Sabi ni Rachel, isa ka ng level 1 Warrior King, kaya ang ganitong klaseng peel ay pinakamabisa para sa tulad mo. Malaki ang posibilidad na ikaw at si Mick ay makatawid sa level 3 Warrior King. Si Gracie naman ay nasa level 2 Warrior King na, kaya baka mahirapan siyang makatawid agad sa level 4 Warrior King. Pero naniniwala akong madali niyang maaabot ang peak stage level 3 Warrior King. Sandali siyang tumigil at muling idinugtong, syempre, haka-haka ko lang ito. Hindi ko masasabing tiyak kung anong antas ang mararating ninyo sa huli. Tumigil na kayo sa kakasalita at kunin na ninyo ang mga peel. Ang tagal na ng pagkakaabot ko kaya nangangalay na ang kamay ko. Napangiti si Severin nang may halong inis habang nakatingin sa mga peel sa palad niya. Hehe, kukunin ko na ha. Natatawang sabi ni Mick at pumili ng isa ng basta-basta. Oo nga, maraming salamat, Supreme Leader. Dahil sa paggabay mo, mas malapit na kami sa pagiging pinakamalakas na bersyon ng aming sarili. Malakas na tawa ni Larry. Hindi niya akalain na makakatawid siya agad sa level 1 Warrior King, at lalo na makakagamit siya ng isang napakahalagang second-grade low-rank peel. Lubos ding nagpasalamat ang dalawang babae kay Severin matapos kumuha ng tig-isa. Ngumiti si Severin at sinabi, hindi na kailangang magpasalamat. Magkakaibigan tayo rito. Kung gusto nyo talagang ipakita ang pasasalamat ninyo, mas mabuting makatawid agad kayo sa level 9 Warrior King para hindi na ako gaanong mag-alala. Muling napabuntong hininga si Severin at nagsabi, may 8 pang hall na hahanapin at wala pa akong ideya kung nasaan ang mga iyon. Sana ay magkaroon tayo ng balita sa lalong madaling panahon. Biglang nagring ang cellphone ni Rachel. Pasensya na, sasagutin ko lang ito. Ngumiti si Rachel nang medyo nahihiya at tumabi sandali upang sagutin ang tawag. Pagbalik niya, nakangiti siya ng malapad at sinabi kay Severin, sakto talaga, Supreme Leader. May magandang balita ako para sa iyo. Natagpuan na namin ang Tigris Hall. Talaga, napakagandang balita niyan. Agad na nagliwanag ang mukha ni Severin sa tuwa. Saan sila? Sa Drakcom, sagot ni Rachel. Hindi ko akalaing magpapadala ka ng tao sa ganoong kalayong lugar gaya ng Drakcom. Nakangiting puna ni Severin. Sabi ni Rachel, hindi pa nagsisimulang maghanap ang mga tao ko sa Drakcom. Nagkataon lang na may online girlfriend ang isa naming miyembro. Taga Drakcom ang babae, at nang pumunta roon ang miyembro namin, bigla niyang natuklasan na naroon pala ang Tigris Hall. Huminga muna siya bago nagpatuloy, pero hindi pa siya sigurado kung iyon nga ba ang Tigris Hall na hinahanap natin, o kapareho lang ng pangalan. Natatakot siyang makipag-ugnayan agad, kaya tinawagan niya ako para ipaalam ang sitwasyon at ipadala ang address. Tumango si Severin, magandang balita pa rin iyon. Ipadala mo sa akin ang address ng Tigris Hall mamaya. Kailangan kong pumunta sa Drakcom. Ang Dracodeus Ring ang siyang token para sa Dracodeus Hall, at dahil ako lang ang may hawak nito, maniniwala lamang sila kapag nakita nila ito mismo. Sige, text ko sa iyo ang address ngayon. Pagkatapos ipadala ang mensahe, muling nagtanong si Rachel kay Severin, kailangan mo ba kaming samahan karoon? Ngumiti si Severin at nagsabi, hindi na kailangan ng maraming tao na sumama sa akin. Mag-focus na lang kayo sa masusing pagsasanay at pagpapalakas ng inyong antas. Ang mga hindi pa matatag ang antas at hindi pa makagamit ng peel ay mas mabuting ituon ng pansin sa teknik para mapahusay ang lakas sa pakikipaglaban.